Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 13, talata 1 hanggang 12. Tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay mamaga, magnana, o kaya'y magkaroon ng parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari, at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkagayon, ipahahayag niya itong marumi. Ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ihihiwalay siya ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siyang muli sa ika-7 araw, at kung sa tingin ng pari ay hindi lumalala ang sakit sa balat, 7 araw pa niya itong ihihiwalay. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipahahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y magiging malinis na. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari. Sisiyasatin siyang muli, at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipahahayag ng pari na ang may sakit ay marumi. May sakit sa balat na parang ketong ang taong iyon. Ang sinumang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri. Sisiyasatin ito, at kung ang namamagang balat ay mamuti at magnaknak, at ang balahibo nito ay mamuti rin, hindi na siya ihihiwalay pa sapagkat tiyak ngang siya'y marumi, kung kumalat ito sa buong katawan. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions sa Book of Levitico chapter 13, verse 13 to 24. Sisiyasatin siya ng pari, at kung maging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magkasugat-sugat, ituturing siyang marumi. Sisiyasatin siya ng pari, at kung gayon nga ang makita rito, ipapahayag nito marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong, at siya ay may tuturing na marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na. Malinis na siya ayon sa ritual. Kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito'y mamaga ulit at mamutiot na mula, dapat humarap sa pari ang taong iyon. Kung makita niyang tagos na laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ang pinagmula nito ay sa pigsa. Ngunit kung hindi naman tagos sa laman at hindi namuti ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung lumaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag siyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat. Kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng pigsa at ipahayag ng pari na malinis ang taong iyon. Kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng hindi napaso ay
namula o namuti. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 13 kabanata ng Levitico, versikulo 25 hanggang 36. Susuriin ito ng saserdote. Kung pumuti ang balahibo nito at tumagos sa laman ang sugat, ito'y naging ketong. Ipapahayag niya na marumi ang may sugat. Kung makita ng saserdote na ang balahibo ng napasong parte ng katawan ay hindi namuti at hindi tagos sa laman ang sugat, ngunit hindi niya ito matiyak, ang tao'y ikukulong niya ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siya ng saserdote at kung ang sakit ay lumalaganap sa katawan, ipapahayag na marumi ang taong iyon. Mayroon siyang ketong. Ngunit kung hindi kumakalat o humahawa sa ibang panig ng katawan at mapusyaw ang kutis, pamamaga lamang ito ng napaso. Ipapahayag siya ng saserdote na malinis pagkat ito'y pilat lamang. Kung ang isang lalaki o babae ay magkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng saserdote. Kung tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay nandadalang at naninilaw-nilaw, ipapahayag siyang marumi. Siya'y may ketong. Ngunit kung sa balat lamang ang sugat at ni hindi dumidilaw ang buhok, ibubukod lamang siya sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siya ng saserdote. Kung hindi ito kumakalat at di tagos sa laman o hindi naninilaw ang buhok, ang may sakit ay mag-aahit na lamang, ngunit 7 araw pa siyang ikukulong. Pagkatapos ng taning na panahon, susuriin siyang muli ng saserdote. Kung ang sugat ay hindi kumakalat sa ibang panig ng katawan, ipapahayag siya ng saserdote na malinis. Maglalaba siya ng kanyang damit at siya'y magiging malinis. Ngunit pagkatapos niyang makapaglinis at magkaroon uli ng sugat sa ibang panig ng katawan, susuriin siya ng saserdote. Kung kumakalat ang sugat, ang taong iyon ay ituturing na marumi kahit hindi naninilaw ang buhok sa sugat. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, kabanata 13, versikulo 37 hanggang 48. Kung sa tingin ng pari ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at tinuturing ng malinis. Kung ang sino mang babae o lalaki ay magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng pari. Kung hindi masyadong maputi ang batik, an-an lamang iyon. Siya ay itinuturing na malinis. Kung nalalagas ang buhok ng isang tao, hindi siya itinuturing na marumi kahit siya ay kalbo. Kung malugas ang buhok sa gawing noo, siya ay kalbo rin, ngunit itinuturing na malinis. Ngunit, kung may lumitaw na mamula-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, ito'y maaaring sakit sa balat na parang ketong. Susuriin siya ng pari. Kung ang sugat na iyon ay katulad ng sakit sa balat na parang ketong na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag ng pari na siya ay marumi dahil sa sakit sa balat na parang ketong na nasa kanyang ulo. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi ako, hanggat siya ay may sugat. Ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahang mag-isa. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino, o ang sinulid na lana o lino na di pa nahabi o anumang yari sa balat. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 13, verse 49 to 59. Kung ang tila salot ay mamimerde o namumula sa kasuotan o sa balat, maging sa paayon o maging sa pahalang o sa alinmang kasangkapang balat, salot na ketong nga at ipapakita sa saserdote. At titingnan ng saserdote ang tila salot at ipatatago ng 7 araw ang bagay na may tila salot. At titingnan ng bagay na may tila salot sa ika-7 araw kung kumalat ang tila salot sa kasuotan,
maging sa paayon o sa pahalang o sa balat o alinmang ginagawa sa balat, ay keto na gumangat-ngat ang gayon tila salot, yaoy karumal-dumal. At kanyang susunugin ang kasuotan maging paayon at maging pahalang ng balahibo ng tupa o lino o sa alinmang kasangkapan, balat na kinararoonan ng salot sapagkat yay ketong na gumangat-ngat, yaoy susunugin sa apoy. At kung pagtingin ng saserdote at narito kung makita ngang hindi kumalat ang salot ng kasuotan, maging sa paayon man o sa pahalang man o sa alinmang kasangkapang balat, ay palalabhan nga ng saserdote yaong kinaroroonan ng salot at ipatatago pa ng 7 araw. At titingnan ng saserdote ang bagay na may salot pagkatapos malabhan, at narito kung makita ang salot ay hindi magbago ang kulay at hindi kumalat ang salot, yaoy karumal-dumal, susunugin mo sa apoy, isang ngat-ngat nga maging ang nanisnis ay nasa karayagan o nasa kabaligtaran. At kung pagtingin ng saserdote at narito kung makita ngang namutla ang dakong may salot sa pagkatapos na malabhan, ay hapakin sa kasuotan o sa balat o sa paayon o sa pahalang. At kung muling lumitaw sa kasuotang yaon, maging sa paayon o sa pahalang o sa alinmangyari sa balat, ay muling sumisibol, susunugin mo sa apoy yaong kinaroroonan ng salot. At ang kasuotan, maging sa paayon o sa pahalang o sa alinmangyari sa balat o iyong labhan at maalis ang salot, ay lalabhan ngang ikalawa at magiging malinis. Ito ang kautusan tungkol sa salot na ketong sa kasuotang balahibo ng tupa o lino, maging sa paayon o sa pahalang o sa alinmang yari sa balat upang ipakilalang malinis, upang ipakilalang karumal-dumal. This is the word of God. Amen.